po sa ating channel na Miss Callie. Magandang araw po sa mga tagapakinig ng channel nyo, Miss Callie. Sa tingin ko ay kailangan ko ng advice at mapagkukwentuhan ng mga nagawa kong kasalanan dahil wala naman akong mapagsabihan ng mga ganito sa totoong buhay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Melody, 28 years old at isang doktora, habang ang asawa ko naman ay isang doktor, ngunit magkaiba kami ng ospital na pinagtatrabahuhan. Masasabi kong hindi lamang ang mga lalaki ang may pangangailangan pagdating sa kama, kundi pati ang mga babae, ngunit mas tago lamang sila. Dahil sabi ng iba ay nakakadiri at mali kapag ang babae ang mahilig. Isa rin ang mister ko sa mga naniniwala sa ganun. Matalino siya at may itsura, kahit may katandaan, pero hindi kami magkasundo pagdating sa kama. Noon pa man ay hindi siya mahilig, pero ang hindi ko lang maatim ay dahil sa katandaan, kaya parang nawawalan na ito ng gana. Ayaw ko namang isipin na mali ang lalaking pinakasalan ko dahil lang sa hindi niya maibigay ang kagustuhan ko. Kaya naman ilang taon din akong nagtiis. Ngunit paano kung hindi ko naman pala ito kailangang tiisin? Nakilala ko ang isang binata na malaki ang kuryosidad at hindi ko sukat akalain na magkakaroon ako ng interes sa kanya. At parehas kaming malalango sa isang pinagbabawal na pag-iibigan. Akala ko ay magiging masaya at kontento na ako sa buhay ko. Nakamit ko ang pangarap kong propesyon at nagkaroon pa ng asawang mapera. Ngunit nagkamali ako. O sadyang hindi ko lamang kayang makontento sa mga bagay na mayroon ako. Pakiramdam ko palagi ay mayroong kulang na hindi ko malaman kung ano ba yon. Dahil din siguro sa hindi naman ako masaya sa aking asawa dahil sa lamig ng pakikitungo nito. Kahit na alam kong ganoon talaga siya. Kahit dati ay wala akong natatanggap na kahit na anong mga rosas, nireregaluhan niya naman ako ng mamahaling alahas na tinatago ko lamang sa cabinet. Noong una, akala ko ay magiging masaya na ako kahit na walang pagmamahala ng kasal namin dahil sa marami siyang pera. Pero hindi pala kayang tumbasan ng pera ang kalungkutan na nararamdaman ko ngayon. Kumain na lamang ako nang makitang pumasok ang aming driver at inalok ko itong kumain. Nakakahiya naman po ma'am, pati kumain na rin naman po ako. Hindi ko na siya pinilit, kaya binilisan ko na lamang ang pagkain ng dala kong sandwich habang naghihintay siyang matapos ako. Napapansin ko matagal na ang kanyang pagtitig ng kakaiba sa akin, ngunit nagkukunwari na lamang akong walang nakikita. Nagsisinungaling ako kung itatanggi kong hindi ako nakakaramdam ng tuwa tuwing nakikita ko iyon. May tsura ito at alam kong binata pa. Moreno ang balat, malaki ang katawan, kaya kahit ako ay nagtataka kung bakit siya nagtitiis magtrabaho bilang driver at utusan ko kaysa maging modelo. Malaki ang katawan at maamo ang muka na para bang wala pa siyang karanasan sa isang babae. At mali siya na nagustuhan niya ako dahil mali siya ng inaakalang pagkakakilala sa akin. Palagi akong nasasabihang mayinhin, ngunit kabaliktaran nun ang aking totoong pagkatao na matagal kong itinago. Pero hindi ko alam kung hanggang saan ko pa kayang pigilan ang aking sarili sa gwapong driver namin. Huli siyang nakasakay sa kotse dahil pinagbuksan niya ako ng pinto. Habang nasa gitna ng traffic ay napapansin ko na palinga-linga siya sa akin. May problema ba? Wala naman po ma'am. Ang init no? Lalakasan ko po ba tong aircon? Hindi na kailangan. Tatanggalin ko na lang muna tong coat ko. Sigurado po kayo ma'am? Oo naman. Bakit? Nasusura ka na bang makita ako? Hindi naman sa ganun ma'am. Maganda naman ako Sambit ko habang nakangisi at nakita ko ang kakaibang kaba sa mga mata niya. Ma'am? May sinabi ba akong mali? Oo, wala po ma'am. Tuluyan ko na munang inalis ang suot kong coat
at naiwan na lamang ang napakinipis na kulay puti na spaghetti strap na sando. Nakita kong napatingin siya. Oh, sa daan ng tingin. Baka mamaya matunaw ako niyan. Pagbibiro ko sa kanya. Pasensya na ho, ma'am. Mukhang natutuwa ka naman eh. Hindi na siya sumagot pa at nanatiling nakatingin sa daan. Ngunit hindi pa rin ito kayang labanan na hindi tumingin sa akin. Madaling araw na ako nang makalabas ng office at huli ko nang naalala na hindi pala ako nakapagsabi kay Inigo, ang aming driver. Natataranta kong hinanap ang cellphone sa loob ng bag ko at hindi ako nagkamali. Natadtad na ito ng messages mula dito. Nakaramdam ako ng konsensya dahil sa mga 6 na oras ko itong napaghintay. Sobra siyang nag-aalala na baka mayroon nang nangyari sa akin na masama. Habang wala man lang kahit isang mensahe mula sa aking asawa. Sinagot ko ito at akmang magbubok na lamang ng taxi nang maisipan kong silipin muna siya sa parking. Kilala ko ang taong iyon. Hindi iyon aalis hanggat hindi ko sinasabi. Kaya nag-aalala rin ako. Kaunti na lamang ang natitirang sasakyan sa parking, kaya agad ko siyang nakita. Pagkatingnan ko sa bintana ng sasakyan ay mahimbing itong natutulog. Napangiti naman ako sa nasaksihan. Dahil hindi lamang siya pogi kapag gising siya, kundi pati sa kanyang pagtulog, kahit na nakaangat pa ang kanyang buhok. Bago ako pumasok ay naisipan kong bumili ng pagkain na maaari naming pagsaluhang dalawa. Bumali na rin ako ng kaping barako na paborito nito. Kinatok ko ito at gulat na gulat siyang binuksan ng pinto. At sa kanyang pagmamadali ay tumama pa ang kanyang ulo. Kaya hindi ko napigilang matuwa habang siya ay natigilan habang nakatitig sa akin. Ang ganda mo lalo, ma'am, kapag nakangiti. Kahit naman hindi ako nakangiti, maganda pa rin ako, no? Sabi ko. Alam ko naman, ma'am, pero sobrang ganda mo lang talaga. Lalo na kapag nakangiti ka. Palagi ko kasing nakikita na nakasimangot kayo eh. Kahit ano pang puri mo sa akin, ay hindi ko tatasan ng sahod mo, Inigo. Pagbibiro ko. Sayang naman pala, ma'am, kahit 100 na bonus wala. Pagka-uwi namin, ay inaya ko siyang kumain. Umaayaw pa ito at sinabing busog siya, pero traidor ang kanyang bituka. Dahil bigla itong tumunog. Nahihiya siyang napakamot sa kanyang batok. Nagpresenta na ako na ako ang kukuha ng mga plato pero mapilit to. Kahit sa plato ay nag-aagawan pa kami dahil ayaw ako nitong pakilusin. Pero ngayon ay gusto kong makabawi dahil sa ilang oras ko siyang pinaghintay. Hanggang sa mabitawan ko ang plato dahil sa pag-aagawan namin. Nabigla kaming parehas at muntikan ko na itong pulutin pero hinigit niya ang aking kamay. Ako na, ma'am, dyan, baka masugatan ka pa eh. Pasensya ka na, nabitawan ko pa. Naku huwag na kayong humingi ng tawad. Kasalanan ko naman, ma'am eh. Teka lang ho't kukuha lang ako ng walis at dustpan. Dahil sa nabasag ko, ay pinabayaan ko na siyang mag-asikaso ng lahat. Ngunit sa paghihintay ko, ay bahagya na akong napapikit dahil sa pagod. Bago pa tuluyang magsara ang aking mga mata, ay nakita ko siyang binuhat ang aking katawan. Gusto ko siyang pigilan, pero masyado na akong pagod ng mga oras na yon. Nagising akong nakapalit na ako ng aking damit at walang ibang gagawa nun kundi si Inigo dahil wala naman kaming ibang katiwala. Ang isipin na ginawa niya yon ay nagdala ng kakaibang init sa akin. Bumaba ako at nakita ko siyang nakasuot lamang ng apron habang nagluluto. Kitang-kita ko ang kanyang malapad na likod na kinahanga ko. Alam kong malaki ang kanyang pangangatawan pero hindi ko inaasahan yon. Anong niluluto mo? Yung paborito mo, ma'am? Ano ba yung paborito ko? Parang hindi ko naman yata nasabi yun sa'yo. Pancake ko na maraming syrup, sausages at isang hot chocolate na maraming asukal. Paano mo naman nalaman yun? Napapansin ko lang ho. Hindi ko nga maisip na ang isang doktora na katulad niyo ay mahilig sa matatamis, lalo na't health conscious sa mga taong katulad ninyo. Totoo naman, pero sadyang wala lamang akong disiplina. Sa sarili, sabi ko, nasan pala si Hendrix? Kanina pa ho siya umalis eh. Hindi niya ba ako hinanap kagabi? Hindi naman, ma'am.
At may kasama siyang babae. Sekretarya niya raw at mukhang busy sila sa trabaho dahil anong oras na rin nakauwi yung kasama niya eh. Ganun ba? Hindi ka ba nangihinala, ma'am? Palagi silang magkasama ng sekretarya niya. Baka mamaya may iba na silang ginagawa. Hindi naman. Alam mo si Hendrix, wala nang gana yun, no? Totoo ba yun, ma'am? Mukha bang magsisinungaling ako tungkol sa ganyan? Hindi naman ho. Nagtataka lamang kasi ako. Hindi niya nagagampanan ang pagiging asawa niya sa'yo. Kaya nga kung ako sa'yo, ay mag-iingat ka sa mga pagpapapansin mo sa akin. Baka mamaya pagsisihan mo pag pumatol ako sa'yo. Sabi ko, palabiro ka talaga, ma'am. Hindi ako nagbibiro. Alam ko yung mga ganyang tinginan. May gusto ka ba sa akin, Inigo? Ma'am, nakakabigla naman ho kayo. Bakit hindi mo na lamang sagutin? Hindi ito nakasagot kaagad at akmang bubukas pa lamang ang labi nito ay pinigilan ko na siya. Umakto akong nagmamadali na dahil mahuhuli na ako sa trabaho. Napakabilis ng tibok ng aking puso sa hindi ko malaman na dahilan. Na para bang kaya kong iwan ang lahat kung sasabihin niyang mahal niya ako. Ngunit normal sa katulad niyang binatilyo na magandahan si isang babae at hindi ibig sabihin ito ay mahal na niya. Hindi ko alam kung ano ang naisa sa akin, kung ang puso ko ba o ang aking katawan. 10 taon ang agwat namin at isipin na nagkagusto ako sa katulad niyang bata ay parang mali. Dapat ay ginagabayan ko siya sa buhay, ngunit parang nais ko pa siyang iligaw. Nagpatuloy ang mga araw na napakalambing niya sa akin at ang pinagsisisihan ko ay hinayaan ko siyang gawin yun sa akin. Kung dati ay halos hindi ko siya pinapansin at kinakausap, ngayon ay nakayakap ito sa akin tuwing nanunood kami sa sala. Hindi ko malaman kung sadyang ganito lamang ang mga tao sa ganun na edad o sadyang gusto niya lang talaga ako. Gusto ko siyang tanungin pero ayoko namang tanggalin niya ang mahigpit na pagkakayakap niya sa akin. Simula pagkagising ko ng umaga at pag-uwi ko ng gabi ay palaging may mainit na pagkain akong kinakain. Minsan nga ay hindi ko na kayang kumain ng pagkain na nabibili sa labas dahil mas hinahanap-hanap ko ang lasa ng kanyang luto. Kaya pinapabaunan niya rin ako sa hapon. Palagi rin siyang nakikita ng mga katrabaho ko. Minsan nga ay tinatanong nila kung ito ba ang bago ko. Dahil hindi na raw nila nakikita ang aking mister. Sinasabi ko naman na kami pa rin ang asawa ko at driver ko lamang si Inigo. Akala ko naman ay bago mo na siya. Hindi ko maisip na driver yan kasi sobrang pogi. Kahit ako ay nasasayangan sa itsura niya. Sabi ko, akala ko talaga ay bago mo siya. Kakaiba kasi ang ngiti mo kapag kasama mo siya. Pero single naman siya, no? Pwede mo ba siyang itulak sa akin? Uwi ka ng mga kasama ko. Nakakaramdam pa nga ako ng inis sa mga tanong nila. Kahit hindi ko siya pagmamay-ari, ay gusto ko siyang ipagdamot kahit na mali. Habang tumatagal ang aming pagsasama, ay mas minamahal ko siya kaysa sa aking asawa. Anong magagawa ko? Pinaparamdam niya sa akin ang pagmamahal na gusto ko, kahit hindi ako sigurado kung ano ba kami. Naimbitahan ako sa isang birthday party ng katrabaho kong doktor, kaya sinigurado kong magsasaya ako ng gabing yun at walang iisipin na kahit sino. Gusto kong uminom lamang ng uminom. Ang aking asawa naman ay walang pakialam nung sinabi kong iinom ako. Basta raw magpasundo na lamang ako sa aming driver at huwag siyang istorbohin. Si Inigo naman ay parang kawawang tuta na ayaw akong payagang pumunta pero titig na titig sa suot kong kulay pulang dress na maikli. Ang ganda mo, ma'am. Alam ko. Pwede bang huwag ka nalang pumunta? Ayoko namang may magka-interest pa sa yung iba. Aba, ano ba tayo, Inigo? Mahal kita, Melody. Pagkapunta ko sa malaking mansyon ay napangiti ako nang maraming napatingin sa akin. Masasabi kong may itsura ako. Sinasabihan nila akong mukhang may lahing Japanese. At dahil sa suot kong kulay pula, ay mas lalo pang umangat ang aking kaputian. Lumapit ako sa katrabaho kong doktor at binati ko ito ng maligayang kaarawan. Tsaka ako naglibot at hinanap ang aking mga kaibigan. Nang makita ko sila, ay kaagad ko silang niyakap. Masaya kaming nagkukwentuhan nang bigla nilang banggitin si Inigo.
Nabanggit nila na may pogi kang driver ah. Bakit? Ang maldita mo naman, bawal bang gusto ko lang siyang kilalanin? Nakaraan si Ann, ngayon ay ikaw naman. Pati may asawa na yun, hayaan na natin. Sabi ko, may asawa? Hindi ba't 19 pa lamang yun? Ang bata-bata pa lang may asawa na. Oo, nakabuntis kasi ng maaga. Sabi ko sa kanila, nasan yung asawa niya? Nasa probinsya. Bakit ba hinahanap mo? Taga-malayo naman pala. Baka naman naghahanap siya ng kabit. At bagong makakasama sa buhay. Nandito naman ako habang wala pa yung asawa niya. Maayos ba bang tuktok mo? 30 ka na at 19 anyos pa lang yun. Ano naman? Masyado siyang bata para sa'yo. Tumigil ka na at hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Angil ko sa kaibigan ko. Bakit ka ba nagagalit? Doon naman suportado ka sa mga kalokohan ko. Huwag mong sabihing laruan mo ang binatang yun. Ay nako, wag mo nga siyang sasabihan ng ganyan. Nagkaroon pa kami ng munting pagtatalo ng kaibigan ko. Kaya medyo lumayo muna ako sa kanila. Mas pinili ko munang mag-isa habang sinusunod-sunod ko ang pag-inom dahil sa inis na nararamdaman ko. Mataas naman kasi ang tolerance ko, ngunit ngayon ay sumuko na ako sa dami ng aking nainom. Mabuti na lamang at mabilis nakarating si Inigo. Sa sobrang inis ay biglaan ko tong hinalikan at gumanti siya habang hinahawakan naman ako sa bewag. Naiinis ako sa kanila. Gusto kanilang kunin sa akin. Sabi ko dito, Nino ma'am, ng mga kaibigan ko, baka raw naghahanap ka ng iba, ng kabit. Kabit? Wala naman po akong asawa mama. Ano ako? Boss ko ma'am. Sabi niya, hindi ba parang mag-asawa na tayo sa ginagawa natin? Alam kong gusto mo ako. Sabi ko dito ng lasing. Paano niyo naman nalaman? Nang makarating kami sa bahay, ay hinila ko siya sa kwarto at tinulak pahiga. Ma'am, lasing po kayo Alam ko kung anong ginagawa ko kahit lasing ako, okay? Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo, pero nagpipigil ako. Pero ma'am, may asawa ka ho Alam ko, pero hindi ba't sinabi ko naman na sa'yo na wala siyang gana at matagal ko nang tinitiis yun. Pero, huwag ka nang magpero. May karanasan ka ba sa babae? Wala po ma'am Kung ganoon, yan ang gusto ko. Anong gagawin niyo? Di tuturuan kita. Ma'am, hindi lang naman ho yun ang gusto ko Dahil totoong may nararamdaman ako sa inyo. Dahil mahal ko kayo. Kahit kabit tatanggapin ko. Basta mahalin niyo lang din ako. Basta magkaroon lamang ako ng puwang sa puso ninyo. Mahal din kita. Kaya nga ngayon, ay gagawin na natin to. Susundin ko ang lahat ng gusto mo, ma'am. Tuluyan kaming sumuko sa kasalanan at init ng katawan. Hindi ko maitatanggi na pagkumparahin silang dalawa. At hindi nga ako nagkamali sa pagpili kay Inigo. Pagkatapos naming gawin iyon, tsaka ako nakaramdam ng konsensya. Kahit na alam kong walang pakialam sa akin si Hendrix, ay hindi ko pa rin naman maitatanggi na maling-mali ang aking ginawa. Nagtaksil ako sa kanya. Sa mas bata at guwapo naming driver. Hindi ko maitatanggi na pinapasaya niya ako at magkasundo kami. Sana ho ay huwag niyo akong husgahan kung nanaisin kong iwan ang aking mister para sa aming driver. Dahil ang ilang taong pagsasama namin ay nahigitan ng ilang buwan naming pagkakakilala ni Inigo. At dahil sa pinaramdam niya sa akin ang bagay na hinahanap-hanap ko, ay para bang hindi ko na siya kayang iwanan pa. Sana'y matulungan niyo akong magdesisyon at mapag-isipan pa ng mas mabuti kung sino nga ba ang dapat kong piliin. Nagmamahal, Doktora Melody.